Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Bakit mapalad at tanan ang makakalapit sa unang pagkatunan? Alam nyo, kung wala itong verse, alam nyo, nagbabasa ng na mapalad at tanan ang makakalapit sa unang pagkabuhay sa mga. Sa English, ang pagkakasabi nun, blessed and holy is he that has part in the first resurrection. Yan sabi ng Biblia. Mapalad, blessed and holy is that he, or is he that has part in the first resurrection. Why is it that anyone who will be a part of the first resurrection is called in the Bible as blessed and holy? Why? That's our theme. Yan ang ating paksa. Bakit mapalad at banal ang makakalapit sa unang pagkabuhay? Simple yung paksa, pero komplikado ang kaalamang natin ito. Pag-umpisahan natin ito, mga kapatid, nakatala kayo. Ito, ang ating unang tanong. Ilan ang pagkabuhay na maguli na binabanggit sa Biblia? How many resurrections are there in the Bible? Ilan? Let us put them in numbers. Ilan ang pagkabuhay na maguli na binabanggit sa Biblia? You see, bakit natin ito ginagawa? Ano? Kasi pag nilagyan naman ng numero, nagiging eksakto eh. Pag may numero, hindi ka nanguhula. Tama? Pag may bilang, it means exactness. When there are numbers involved, it conveys something that is in order, exact, precise, at sure. Pag may number. Kaya, lahat ng mga bagay na masiselan, ninanumberan. Naalatan. Everything that is maselan, every delicate thing is treated in numbers. You ask the doctors, they count bacteria in the urine because it may mean hazards to health. They determine the number of red blood cells, white blood cells in the urine, plus bacteria in the urine. Because they want to be exact. Because when we use number, we mean an exact science. That is what is meant by numbers. That's why our question is, to be sure, ilan, how many resurrections are there in the Bible? Ilan ang pagkabuhay na maguli na sinasabi sa Biblia? Pakinggan nyo. At kayo'y binuhay niya ng mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ngunit ang Diyos, paringhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalapit ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Meron palang isang pagkabuhay na sinasabi rito o pagkabuhay na maguli. Sabi sa mga taga-Epeso ni San Pablo, kayo'y binuhay niya nang kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yung pala mga taga-Epeso, dating mga patay. Bakit patay? Patay ba na nakalibing na nasa loob ng nicho? Hindi. Patay dahil sa kasalanan. Nung tawagin sa iglesia, binuhay kayo nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Palibasa yan, Diyos mayaman sa awa dahil sa kanyang pag-ibig na kanyang iniibig sa atin.
Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga pagsasalita, tayo mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya kayo nakaligtas. Nang buhayin niya si Kristo muli sa mga patay after 3 days, kalakip na ron sa pagkabuhay na yun ang mga sumasampalataya. No? Kaya, yung pagkabuhay na yun, pagkabuhay na maguli yun eh. Di ba? Mula sa mga patay, yung pagkaalis mo sa kasalanan, naganap na yun sa mga taga-Epeso. Ang alam ng iba pagkabuhay na maguli, yung dun sa darating na panahon. Hindi, sa Efeso, binuhay ng maguli sila. Kaya binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalamat. Therefore, meron lang naganap sa panahon ng mga taga-Efeso, sa panahon nila, yung ngayon, sa kanilang panahon. Binuhay na sila. Isa yun. Ito pa isa. Pakinggan nyo, ha? Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Ayan. Alam ni Marta, may pagkabuhay na mag-uli. Tama naman yun eh. Pero talagang pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. E hindi ngayon, sa huling araw, dadating pa lang yun. At hanggang ngayon yan, di pa dumadating yun eh. Dahil di pa naman ngayon ang huling araw. Kay Manalo, yung huling araw ng piyesta, tapos na yun. Pero sa Biblia, yung huling araw, di pa dumadating yun. Yung huling araw, yun yung katapusan. Doon bubuhayin maguli ang mga patay, sa huling araw, yun ang pagkaalam ni Marta. Pero hindi niya naintindihan sinasabi ni Kristo na mapapamunin niya si Lazaro, bubuhayin niya ulit, patay kasi si Lazaro. Pero yung paniwala ni Maria, totoo yung meron talagang ni Marta, meron talagang pagkabuhay na maguli sa huling araw. There will be a resurrection in the last day. But there is a resurrection now. The Ephesians were resurrected when they were dead because of their sins. Ephesians chapter 2 verses 1, 4, and 5 tells us that the Ephesians were once dead, but they were resurrected because of God's mercy. Even though they were dead because of their sins, they were resurrected in Christ. Therefore, if we have to count them, kung bibilangin natin, if we have to number, we have now read 2 kinds of resurrection. The resurrection that was experienced by the Ephesians, the Christians at Ephesus, and the resurrection that will come in the last day. Is there another? Let us read again. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na mabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Pagdating pala ng last day, o yung huling araw, hindi naman pala lahat ng mga patay mabubuhay dun eh. Hindi lahat ng patay mabubuhay dun. Merong mga patay na mabubuhay pagkaraan pa ng 1,000 taon. Ano? Kaya, ilan ang pagkabuhay na maguli na namabasa natin? Tatlo. Una, yung pagkabuhay na maguli ngayon, na nagaganap sa mga patay dahil sa kasalanan. Ikalawa, yung pagkabuhay na maguli sa huling araw. Ikatlo, yung pagkabuhay na maguli pagkaraan ng 1,000 taon nung huling araw. After the last day, which is the coming of our Lord Jesus Christ, there will be another 1,000 years. And after the 1,000 years, there will be another resurrection. And that is number 3 in our count. The first resurrection is the resurrection that were experienced or that was experienced by the Christians at Ephesus. The other resurrection, number 2, is
is the resurrection that will come to Lazarus and to all the people of God on the last day. 6:44 of the book of John. And the other resurrection, number 3, will come after 1,000 years from the last day, or from the coming of our Lord Jesus Christ. There will be another 1,000 years to pass for the rest of the dead to resurrect. Kaya, tatlo po, mga kapatid, ang nababasa sa Biblia, pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli, mula sa kasalanan. Tapos, pagkabuhay na maguli sa huling araw. At pagkabuhay na maguli, pagkaraan ng 1,000 taon. Tanong, ano ang malaking pagkakaiba ng mga itinuturong pagkabuhay na maguli sa Biblia? What are the differences of the resurrections that we have read from the Bible? Number 1, number 2, number 3, resurrections. What are the difference between these resurrections? Let us read 5:25, the book of John. Sabi sa Tagalog. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Ito, napagkamalian ito ng mga puruputi. Dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Akala nila ito yung pagkabuhay na maguli sa mga patay sa huling araw. Hindi, ngayon yan eh. Dinipay ni Kristo. Dumarating ang panahon at ngayon nga. Hindi, ngayon nga mula nung nangaral siya, nung nandito siya sa lupa, ngayon nga, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Hindi naman nasa libingan yan eh, basta sinabi patay. Hindi naman sinabi maririnig ng mga nasa libingan. Hindi. Ito yung maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Pakinggan nyo ha. Gising pa ba kayo? At ang mga karinig, hindi pala lahat ito ang karinig. Ang mga karinig ay mabubuhay. Kasi dito pagkabuhay na ito selective. Hindi para sa lahat ito. Ito yung pagkabuhay ngayon sa mundong ito, sabi ni Cristo. Dumarating ang panahon at ngayon na. Parang yung sinabi niya sa 4:23. Dumarating ang mga oras at ngayon na nasasambahin ang tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, hindi na sa mundo. Hindi ka na kailangan pumunta sa Jerusalem para sumamba sa Diyos. Yung bati, pumunta pa sa Jerusalem para sumamba sa Diyos eh. Umakit pa sa puntong kumisa para sumamba sa Diyos yung mga tao ng Diyos nung una eh. Sabi ni Cristo, dumarating ang oras at ngayon na, nung sabihin niya, natisip, na sasambahin ng mga tunay na mananamba, hindi sa mundo, kundi sa Espiritu at sa katotohanan. Nakita niyo? Kailan nag-umpisa yung pagsamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan? Nung sabihin ni Kristo. Para yung sinabi niya, ang pumapasok sa bibig hindi nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Paliwanag ni Marcos. Sa salitang ito, nililinis niya lahat ng pagkain. Doon umpisa yun. Naintindihan niyo mga kapatid? Pagkasabi ni Kristo, effective that day. Nakuha niyong punto nun. Dapat alam niyo yun. May mga ganong practice ng pananalita sa Biblia pag hindi niyo alam. Gaya nito. Dumarating ang oras. At ngayon nga, kailan? Nung nagsasalita siya sa mga Hudyo. Ngayon nga, maririnig ng mga patay. May mga patay yung kausap niya dahil sa kasalanan niya. Ang tinig ng anak ng Diyos. At ang mga karinig na bubuhay, hindi pa lahat makakarinig. Bakit? Hindi lahat gusto makinig sa tinig ng anak ng Diyos. Naintindihan niya, mga kasama? Kaya hindi lahat ng mga Hudyo nung nabuhay eh. Hindi lahat, maraming patay sa mga Hudyo nun. Maraming patay nun. Ayaw mabuhay.
Ayaw sumampalataya. Kasi ayaw makinig. Kaya nga sinabi niya, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi kayo nakikinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kayo sa inyong amang Diablo. Bakit? Kasi patay kayo. Siya'y mamamatay tao buwan ng una. Patay kayo. Nakuha niyo yun? Sana. Hindi kayo sa Diyos. Hindi kayo anak ng Diyos. Kayo sa inyong amang Diablo. Dahil siya'y mamamatay tao at kasama kayo sa napatay niya. Yan ang ibig sabihin ni Cristo. Sana nakuha niyo. Kaya anak kayo ng Diablo, patay kayo eh. Mamatay tao kasi tatay nyo. Kaya kayo pati pinatay. Namu walang awa yung tatay nyo, pinatay pati kayo. Nakakita na kayo tatay, pinapatay ang anak niya. Di ba kayo panahon natin eh, kanino ba nanggaling yung Dimanes? Pinapatay yung anak niya. Kaya ngayon, sa pag-awa, sa pag-ibig ng Diyos, sa awa niya sa atin, kahit na tayo patay, dumarating naman ang oras. At ngayon na nga. Kaya nyo, kaya sa panahon ni Cristo, na maririnig ng mga patay, na pinatay ng Diablo, ang pinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ng Apo. Kaya nag-umpisang mabuhay ang tao, magkaroon ng pagkabuhay na maguli nung mangaral si Cristo eh. Ngayon, gusto mong ang tao ay mabuhay ulit, mangaral ka, ang ipangaral mo yung tinig ni Cristo at ang mga patay ay mga bubuhay mula sa kanilang kasalanan. Pinig ng Diyos, lughang atin niya. Kita mo, naririnig kayo niya rin. Yung tinig ng Diyos, ng mga patay, naririnig, marami na nga nabuhay. Marami. Buhay na yan, mula sa mga patay. Di ba? Kayo, di ba kayo, nakabuhay na kayo mula sa mga patay? Sino naman sa atin na hindi patay? Meron ba makakapagmalaki sa atin hindi tayo nabuhay sa kasalanan? Paramihan sa atin, patay talaga, nabuhay sa kasamaan. Nung hindi pa tayo paanib sa iglesia. Pero nung marinig nyo, ang tinig ng anak ng Diyos, nabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Ngayon, marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ng pamumuhay. Pero muna, nagpupulong ako. Alam mo, naiintindihan ko to. Saan? Sa Magalang. Nagpupulong ako. Bakit hindi lahat nakakanig? Pero nakikinig. Sila mga kapatid katong nakikinig yun. Pero hindi lahat ng buhay. Bakit? Hindi nakarinig. Bakit hindi nakarinig? Hindi binuksan ng Diyos ang kanilang pag-iisip. Marami nakikinig, pero hindi na sumusunod eh. Bakit? Hindi nga nakarinig eh. Kaya nga sabi ni Cristo, tamang-tama eh. Lumalati ang oras ngayon niya na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang mga karinig ay mabubuhay. Akala nung iba, yun yung tinig niya yun, yung pagdating ng huling araw. Eh, ngayon yung tinig ni Cristo ngayon. Pag narinig mo, buhay ka. Kaya marami nang nabuhay. Pilipinas dahil nang nabuhay. Kaya lang yung iba, nagpapakamatay ulit. Kagaya ni Ben Santiago, anong lagat ang doon? Lumundag sa kamatayan nila. Ha? Beth Miranda. Sino pa? Mga nakakasama nila. Nagpapakamatay. Lumalaya sa buhay. Nakarinig na eh. Pakamatay pa. Nakarinig ka, nabuhay ka eh. Kaya nga naintindihan mo yung aral ng Diyos eh. Pag nakarinig ka ng tinig ng anak ng Diyos, mabubuhay ka. Yan ang ngayon. O kailan naman yung susunod? Ay ganyan.
Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Tinutukoy na rito yung pagbaba uli ni Kristo. Hindi ito yung una na nagpunta siya rito. Kasi bumalik na siya sa langit eh. Ang tinutukoy dito yung muli niyang pagbabalik. Ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Kita nyo? Yung susunod pa lang pagkabuhay na magmuli. Yung pagbabalik na ni Kristo, pagbaba niya. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na magmuli. Yan. Yan, pagbalik ni Kristo. Kaya magkaiba yung dalawa eh. Yung una, yung pagkabuhay na sinasabi niya na ang makarinig ng tinig ng anak ng Diyos, makabubuhay sa 5:25. Yun yung nandito siya sa lupa. Ngayon yun. Mula sa panahon niya hanggang ngayon na pinangangaral ang tinig niya, nakakarinig, nabubuhay mula sa mga kasalanan, patay, nabubuhay. Ang isa pang pagkabuhay, yung pagbalik niya ngayon sa lupa, yung mga namatay naman kay Kristo, unang mabubuhay na maguli, marinig uli ang tinig niya. Eh, meron pa bang isa ulit? Pakinggan niyo ha? Sa sing. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga kaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. At kung ang sino man... Ayan. Merong unang pagkabuhay na maguli, no? Pagkatapos, pagkaraan ng 1,000 taon, kakalagan si Satanas sa kanyang bilangguan. At ang iba sa mga patay, hindi mabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kaya mula sa unang pagkabuhay na maguli, lilipas pa ang 1,000 taon. Pagkatapos kakalagan si Satanas, at saka bubuhayin naman maguli yung mga natitirang mga patay. Iba pa yung doon sa unang pagkabuhay na maguli. Meron pa susunod ulit pagkabuhay na maguli. Yun naman ang pagkabuhay na maguli, pagkaraan ng 1,000 taon. Ganito yun. Dadating si Kristo, pagdating niya, may mabubuhay na maguli yung mga banal. Pagkatapos noon, maghahari si Kristo ng 1,000 taon na pag-aralan na natin yan eh. Sa panahon na yun, ikukulong si Satanas ng 1,000 taon habang naghahari si Kristo to give humanity his last chance for God's mercy. Pero, pagkaraan ng 1,000 taon na yun, no, papawalan ngayon si Satanas sa kanyang bilangguan. At bubuhayin na yung uli yung mga patay na hindi nakasama dun sa una. Dalawa pala yung pagkabuhay na maguli ron. Magiging tatlo lahat. Isa ngayon, pagkabuhay na maguli sa kasalanan, sa mga patay. Ikalawa, pag narinig yung tinig ni Kristo na bubuhay sa kasalanan, yun yung ngayon. Yung isa pang pagkabuhay na maguli, yun yung pagkabuhay na maguli, pagdating ni Kristo. Ang isa pang pagkabuhay na maguli, 1,000 taon mula sa pagdating ni Kristo. Yan. Pinatutunayan niya ng Juan 5:28, 29. Basahin natin. Basa. Huwag ninyong ipagkilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay mga karirinig ng kanyang tinig. Ayan. Dumarating ang oras. Hindi niya naman sinabi, dumarating ang oras at ngayon na. Hindi. Nakuha niyo? Dumarating ang oras, ang lahat ng patay, hindi ang lahat ng nakasalibingan. Iba yung termino niya sa 25 eh. Ang mga patay, makakarinig ng tinig ng anak ng Diyos, patay sa kasalanan niyo, pero hindi nakalibing. Di ba? Pero ito, dumarating ang oras na ang lahat ng nakalibingan, makakarinig ng kanyang tinig.
Maririnig din pala ng mga nalalibing yung tinig ng anak ng Diyos. At magsisilabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yun nga yung una. Pagbalik niya rito, pagbalik niya, yung mga namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. No? At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa paghatol sa 1,000 taon ng pagitan ng at ngayon. Naintindihan niyo mga kapatid? Di ba ang unang bubuhay na maguli, yung mga mabubuhay na maguli sa buhay? Ang susunod na mabubuhay na maguli, yung hindi nakasama doon sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya mapalad at banal yung makakalakit sa unang pagkabuhay na maguli. Kasi yung hindi nakasama ron, matindi yung dadaanan ron. At magaganap yun pagkaraan ng 1,000 taon mula sa unang pagkabuhay na maguli doon sa huling araw. No? Nasa libingan yun. Kaya sabi niya tama maririnig ng lahat ng nasa libingan ng tinig ng mga anak ng Diyos. Lahat ng nasa libingan at lalabas yung gumawa ng pagbuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Sa 1,000 taon yung pagmita na yun, yung at na yun. Hindi mo alam. 1,000 taon. Ang pagitan ng dalawang pagkabuhay na yun, na mag-uumpisa sa huling araw, 1,000 taon. Doon ngayon nagkakaloko-loko pamunawa ng marami. Ngayon, ang tanong, bakit mapalad at banal ang makalaki sa unang pagkabuhay na mabuti? Yan. Bakit yan ay mapalad at banal? Sabi ng Biblia dapat alam natin ang reason why. Isip pa kayo. Bakit sinabing mapalad at banal ang makalakit sa unang pagkabuhay na mabuti? Bakit? Bakit mapalad at banal ang makalakit sa unang pagkabuhay na mabuti? Babasa. At siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Alam niyo si Kristo, kalooban ng Diyos na lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, magkaroon siya ng kadakilaan. Sa lahat ng bagay, gusto ng Diyos magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya siya, una sa lahat ng bagay, 1:15. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Si sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng bagay sa sangkalangitan, sangkalupaan, mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga nagdungan, mga pagsakot, mga pamunuan, mga kapangyarihan. Lahat ng bagay nilalang sa mga pagkita niya sa kanya. At siya yung una sa lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay na mabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan sa mga bagay ng iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay. Upang sa lahat ng bagay magkaroon siya ng kadakilaan niyo. Lahat ng una si Kristo. Siya rin naman ang huli. Si Manalo ng sumitingin. Siya ang huling suko sa huling araw. Nakikiagaw ng hindi naman kanya. Si Kristo ang una, ako ang una. Ako ang huli. Karangalan niya ang maging una at huli. Yun ang gusto na ako. No? I-literal mo, i-physical mo, i-spiritual mo, scientific mo, totoo yun. Siya ang una, siya rin ang huli. Lahat ng karangalan nasa kanya. Siya rin ang unang nabuhay na maguli. Na hindi na namatay ulit. Lahat nasa kanya. Ngayon, ang tanong, si Kristo na una, sa kanya lahat na nasa kanya lahat ng una, ano ba siya? Basa. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at buhayan. Ano raw siya? Siya ang pagkabuhay na maguli. Siya ba una? Di ba siya yung una? Pagdugtungin mo, di ba siya yung unang pagkabuhay na maguli?
ng bagay. Siya rin ang pagkabuhay na mabuli. Hindi siya ang unang pagkabuhay na mabuli. Mapalad at banal ang makalapit sa unang pagkabuhay na mabuli. Makakalakad ka ni Kristo, hindi ka naging mapalad. Hindi ba nasa iglesia, kalakip ni Kristo? Pinapang sa pakikisama kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mabuli. Makakasama mo si Kristo, siya una. Siya'y pagkabuhay na mabuli. Di ba palad ka at banal? Kaya nga ang tawag sa atin kung nakilala natin si Kristo na nakalakip tayo, natawag tayo sa pakikisama kay Kristo, at nakasama natin si Kristo sa Iglesia ng Diyos, ang tawag sa atin mga anak ng pagkabuhay na magpuli. Ano ba yung pagkabuhay na may anak? Buhay! At pagkabuhay! May anak pa siya. Mga anak, may makakain pa kayo. Kita mo natin, may anak yung pagkabuhay na maguli. Si Kristo, yung pagkabuhay na maguli, na may anak. Kaya, ang inaaring, ang mga anak ng sanlibutan ito, nag-aasawa at pinag-aasawa. Ang inaaring karapat-dapat sa sanlibutan iyon, ay hindi mag-aasawa ni mag-aasaway sapagkat hindi na sila maaaring makamatay pa sapagkat sila'y mga anak ng Diyos. Palibasa'y mga anak ng pagkabuhay na magpuli. Amen? Aling pagkabuhay na magpuli ang nanganganak? Huwag mo naman sabihin sa akin na ang pagkabuhay na magpuli na manganganak, yung pagkabuhay na magpuli sa huling araw, hindi yun. Ang pagkabuhay na maguli na nanganganak si Kristo at mayroon siyang mga anak na ang tawag ay mga anak ng pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Makasama ka ni Kristo, makakalakip ka kay Kristo sa kanyang katawan. Mapalad ka, banal ka. Nakalakip ka sa unang pagkabuhay ng si Kristo yun di ba? Ngayon, kamusta ka, Brother Eli, yung unang pagkabuhay na magpuli na sinasabi ni San Pablo? Siyempre, automatic yun. Kasama ka din sa talagang tunay ng unang pagkabuhay na magpuli. Kung ka pa hindi makasama, unang pagkabuhay ninyo ng mga patay na nasa libingan. Hindi yun ang unang pagkabuhay na magpuli ng mga patay. Kundi, unang pagkabuhay na mag-ulit ng nakalibingan. Kaya kung pag-aaralan mo sa Griego, magkaiba terminong ginagamit. Resurrection and the rising. Rising and resurrection ang ginamit, magkaiba Ano? I will raise them up in the last day. Hindi niya sinabi, I will resurrect them in the last day. Because they were already resurrected in as much as they were sons and daughters of resurrection. Kaya, mapalad Di ba mapalad? Bakit ba mapalad at banal? Kung makakasama mo si Kristo, babanalin ka Kung banal ang tumawag, banal din. Di ba? Kung ang ugat ay banal, ang puno ay banal, ang sanga ay banal. Banal lahat. Iglesia ng mga banal. Kaya banal ang nasa iglesia. Mapalad ka at matalat. At banal ang makalakit sa unang pagkabuhay na maguli. Kahit anong una, basta una, mapalad at banal. Una, dahil si Kristo yung una, siya yung pagkabuhay na maguli. At yung pagkabuhay na maguli naman nung nasa libingan pagdating ni Kristo. Mapalad at banal din yun. Pero, ako hinala ako. Hindi makakasama doon na hindi banal. Na-diskusyon na kami.
I reserve the right to withdraw that. Kasi controversial na naman. Hindi ba ako kilala, di ba ako the most controversial? Pero tatandaan nyo, hindi ako nagsasalita na wala akong babae. Tama minsan, mapalad at patang ang makakalapit sa unang pagkabuhay. Ilan ang makakalapit sa unang pagkabuhay? Ilan? Dalawa. Mapalad at akanan. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.